Ang pinag-uusapan po natin ay yung advance payment to principal loan. Malaking tulong po yun sa akin at malaking tulong, I do believe, sa mga nakapanood noon. At alam kong malaki po ang tulong nito sa inyo po. Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonathan Ryan Miklat. Sa video pong ito, ang atin pong gagawin, i-compute natin yung mga nagtatanong dito po sa comment section sa YouTube natin. Ang pinag-uusapan po natin ay yung advance payment to principal loan. Yon, advance payment to principal loan. Doon po na-explain ko ng detalye ang kagandahan po na kukunin nyo in maximum loan term yung inyo pong housing loan, and then mag-advance to principal po kayo para mapaiksi po ang inyo pong 30 years into 19 years, at kung mas mababa pa, depende po yun sa inyo. So panoorin nyo po yun. Take note lamang po, ito pong computation natin ay hindi po kasama yung mga insurance. May dalawa po tayong insurance, yung MRI at saka yung SRI. Mortgage redemption insurance at saka yung sales redemption insurance. Mga around 200 or 300, between ganung mga amount po yun. At abangan nyo po yung susunod na video po natin. After this video po ay i-upload ko na rin yung video na i-explain ko doon kung paano gamitin po yung Excel file na ginagamit ko po. Nagagamitin ko rin ngayon. Kasi po marami po ang nagtatanong, humihingi ng copy ng Excel file na ginagamit ko. So, yun po, isi-share ko po yun at i-explain ko lang kung paano siya gamitin. Hindi po ako marunong sa Excel, pero nilaro ko lang para at least magawa ko po. So, kaya po, abangan nyo po yung video na yon. Mas maganda, mag-subscribe po kayo para pag na-upload ko na po yun ay mo-notify kayo at mapanood nyo po agad. Okay? Sasagutin natin sa video ito ang mga nagtanong. Pinapa-compute po nila ang kanila pong housing loan. Magbabayad sila ng ganitong amount ng ilang beses sa isang taon hanggang kailan po matatapos yung kanilang housing loan. So, umpisahan na po natin. Alright, ito po yung una na sasagutin po natin. I-compute po natin. Galing po kay Abigail. Hello po, magandang araw po. Sir, ask ko lang po kasi gusto ko na pong bayaran in full yung housing loan ko. Bali, 500 po, payable in 25 years with 7% interest. Yung 500 po doon, yun po yung total housing loan po niya. 15 years na po akong nagbabayad. This November, gusto ko po malaman kung magkano pa po kaya ang babayaran ko. Kasi ang nasa billing statement or yung SOA po siguro, statement of account, ang balance pa po as of October ay 294,000 pa. May bawas pa po kaya ito? Yun ang tanong niyo na po. May bawas pa po kaya ito if babayaran ko na in full sa December? Ayan. Actually, yun pong statement of account na 294,000 ay yun na po talaga ang inyo pong babayaran. So, hindi na po yun magkakaroon po ng discount. Po. Kaya kasi po ito po ay loan na. Yung kagandahan po na agad nyo pong babayaran yan in full ay hindi na kayo magbabayad ng interest dun sa mga succeeding years. Babayaran nyo po yan sa December, hanggang dun na lang po yung kanyang interest. Kung tatapusin nyo yan ng isang taon pa, siyempre yung isang taon na yun, may interest pa yun. So, makakatipid po kayo sa interest. Malaking bagay po yun. So, anyway, compute na rin po natin. 7% yung kanyang interest annual. And more or less, baka marahil siguro ganito po yung kanya pong monthly, 3,533. Sa kanya pong total housing loan na 500,000 po. Ayan yung computation. Ito po yung mapupunta sa interest. Ito po yung first payment. Ito po yung monthly niya. Ito po yung constant, consistent monthly payment. Ang first payment po mapupunta sa interest ay ang 2,916. Ako, laki po, And yung principal payment ay 617. Ganyan po talaga yan. Sa mga unang payment, mas malaki pong porsyento na pupunta sa interest. Ang sabi po ni Ma'am Abigail ay balak na niyang bayaran this December at mayroon na po siyang 15 years na nagbabayad. So, tingnan po natin. Okay, ang sabi po niya dito, 294 pa yung kanyang statement of account sa Pag-ibig. So, malapit po siya dito, Malapit po siya dito sa, ito, 293,654.40. So, malamang, more or less, 15 years and 1, 2, 3, 4, 5, 6. 15 years and 6 months po, matatapos na po kayo. Kung gagawin nyo nga po, yung pag fully paid sa December, kasi yan po ang inyo pong balance pa. So, dito po, ang monthly po ninyo ay nagbayad po kayo ng 3,533.90.
So, meron pa po kayo natitirang 293,600. Yan po yung babayaran natin ngayon in full. Okay? So, itype po natin yan. So, 293,654.40. Ayan. So, yun. Nag-0-0 na po dyan. Okay? So, ang babayaran nyo po ay itong 3,533.90 plus ito pong 293,654. Yan. So, fully paid na po kayo in 15 years and 6 months. Hindi nyo na kailangan bayaran pa yung interest hanggang sa 25 years. Malaking bagay po yun. And wala na po kayong discount doon sa 294,000 na balance po ninyo. Okay, so next naman natin pong sasagutan or i-compute ay ito pong kay Kuya Guard. Pwede rin ba monthly mag-advance din ng 1 month? Bali magiging 2 times monthly ang bayad. Ayan. Since wala pong binigay na detalye kung ilang percent, magkano yung loan, ilang taon yung binabayaran, ay gagamitin na lamang po natin ang computation dito po sa housing loan dito po sa Severa, Mabalacat. 1,696,000 at ito po ang monthly 10,580. So yung first payment niya, ang 9,000 po ay mapupunta sa interest, 1,500 sa principal loan. So ang sabi niya, magdodoble po siya ng monthly. Ang minimum po natin sa atin pong advance to principal loan ay ang katumbas po ng 1 month natin. So mag-twice siya every month, nilagay ko na po dyan. So ang advance niya to principal loan ay 10,580.83 din po siya. Okay? Medyo pinabandali ko po para hindi po masyadong humaba itong video po natin. Yan. Okay, so eto po, kapag magdodoble ka ng every month or mag-advance to principal ka every month, katumbas ng monthly amortization mo, fully paid nyo ang inyo pong housing loan sa 8 years and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 years and 9 months, fully paid nyo na po ang inyo pong housing loan. At yung last payment nyo po, yung pong monthly niyo and mag-additional lang po kayo ng yung natitira na balance. 4,159.37. Yan. So yan, nag-0-0 na po siya. Okay? So at least natipid niyo po yung interest hanggang sa 30 years. Diba? So malaking baga po yun. Panoorin niyo po yung first video natin, makikita niyo po ang difference niya, magkano po yung natitipid niyo kung kayo po ay nag-advance to principal loan. Okay, so sana po nasagot natin yan. So 8 years and 9 months, matatapos mo ang housing loan mo kung kayo po ay babayad every month ng advance to principal na minimum. So ang gagawin mo nun, magiging parang ita-times 2 mo yung inyong amortization na monthly. Okay, so next, kay Sir Piolo Pascual. Uy. Okay, OFW po ako, may housing loan ako na 1.6 million. Plan ko siya tapusin in 6 years. Bale, kada bakasyon ko, magbayad ako na sa principal ng 200. Pwede po ba yun? Siyempre, of course, pwede po yun. So, ngayon, i-compute po natin. Magbabayad po siya ng 200,000 every month. Wala pong detalye kung ilang taon niya kinuha at yung percentage po. So, ang gagawin po natin, mag-a-assume na lang po tayo. 1.6 ang kanyang total housing loan. Ang kanyang pong interest ay 6.375 sa Pag-ibig. Yun po kasi yung naglalaro ngayon. Ang kanyang pong loan term ay 30 years. Okay? And then, yearly, magbabayad siya ng 200,000. Ngayon, hindi po clear kung yung 200,000 is on top of the monthly. So, ang ginawa ko na lamang po, yung 200,000 na yon, kada November, kunyari lang to, no? Magbabayad po siya ng 200,000. So, yung 200,000, ililess po natin yung monthly niya na 9,981. Okay? Yung first payment niya na 200,000 ay pang 11 month and so on na po nun. Okay? 190,080 pesos ang kanya pong advance to principal loan, no? So, tingnan po natin every year, yan po ang ibabayad niya. Mag-a-advance siya. Mayroon siyang every year na magbabayad siya ng 200,000. So, yung 200,000, take note po, tinanggal ko po doon yung monthly niya na 9,981. Okay? So, ayan, nilagay ko na po dyan. Hanggang kailan? Ayan. So, 6 years, no? 6 years. Tama siya, no? Gusto niyang bayaran in 6 years. O, yun. So, in 6 years po, mababayaran niya
yung kanyang housing loan, 6 years and 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 years and a half ay mababayaran po niya ang kanyang total housing loan kapag nagbibigay po siya ng 200,000 na payment once a year. Okay? So, ito ang kanya pong last payment dito sa advance to principal loan niya, aside from yung monthly niya, ay nasa 62,000 na lang. So, input natin yung 62,000 020.92. Okay. Ayan, nag-0 na po. Okay. So, yes po, sir. Kung ang inyo pong loan ay 1.6 million, yun, mababayaran nyo po, matatapos nyo ng 6 years and 6 months. Ang next po natin ay mula kay Malakam Pastor. Ayan. How if magbabayad ako sa principal ng 20k, sir, every month? Okay, so 20k daw every month na advance to principal. So yung kanyang loan is 1.5 million. So let us compute that. So meron po tayong total na 1.5 million na loan. Ang kanya pong monthly, kinumpute ko po. Andito siya. Ang interest din po ay same lang nung kanina na 6.375. So, yung monthly po niya is 9,358. Ang mapupunta sa interest ay 7,968. So, 1.3 lang po ang mapupunta sa principal loan. Ito po kasi yung dahilan kung bakit gusto natin nagbabayad agad ng principal loan. Gaya po nito. Okay? So, magbabayad siya ng additional na 20,000. Yun po yung pagkakaintindi ko sa ano po niya, no? Sa sinabi po niya. Aside from the monthly amortization, magbabayad po siya ng 20,000 doon sa principal loan niya kada buwan. So, kailan po niya matatapos? Ayan. So, tingnan po natin. Nilagay ko na po dyan. Ayan. Kung titingnan po natin, eksaktong 5 years po ang kanya pong housing loan ay mababayaran na niya. Kung sa 1.5 million niya na loan ay magbabayad siya ng additional 20,000 every month na advance to principal loan ang payment. Okay? So, ang inyo pong last payment sa advance principal loan ninyo ay nasa 13,000 na lang. 13,196. 196.80. Yan. So, nag-0 na po. Sakto po na 5 years matatapos nyo po ang inyo pong loan na 1.5 million kapag nagbayad po kayo every month ng 20,000 sa advance to principal loan po ninyo. Aside from yung monthly po ninyo, no? So, meaning, ang binabayaran nyo po sa every month ay 29,000 plus. Yan. Okay? So, yun. Wow, ganda lang to 5 years lang matatapos mo yung bahay po ninyo. Yan po yung mga napili kong mga nagtanong sa atin to determine kung hanggang kailan po nila mabayaran ang kanila pong housing loan. So hanggang dito na lamang po ang ating video. Sinabi ko na po kanina, yung susunod na video po natin ay i-explain ko lamang kung paano gamitin itong Excel na to. Abangan nyo po yun para lang po malaman nyo kung paano gamitin. Dun sa mga marunong sa Excel, improve nyo na lang po. Ito po ay para dun sa mga hindi po sanay sa Excel at hindi po sanay mag-compute. Ano po? Again, panoorin nyo po yung video na to, yung unang video po natin sa Advance to Principal Loan. Malaki pong tulong ito. So maraming salamat po sa inyong panonood. Subscribe po sa ating channel para po pag na-upload ko yung video na yon ay mapanood po ninyo. Marami po kasi yung humihingi ng Excel file po natin. So pag na-upload yon, ibibigay ko po yung email ko, tapos email nyo po ko para ma-send ko po yung file na yon. Okay? So, please subscribe to our YouTube channel. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Merry Christmas!